Naging problema ka na. Sinabi ng manugang ko sa anak ko nung gabing yon. Malakas na rinig ko sa pader. Hindi na pwedeng tumira rito ang tatay mo. Hindi na siya responsibilidad natin. Walang sinabi ang anak ko. Ang katahimikang iyon ang nagbigay sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa lalaking naging siya. Kinabukasan ng umaga, kumatok siya sa pinto ko. Hindi man lang ako maititigan sa mata. Tatay, nag-usap kami at iniisip namin na mas mabuti para sa lahat kung magsisimula ka ng humanap ng sarili mong tirahan. Alam mo, mas malaya ka pa. Sabi niya, malaya. Parang ginagawa niya akong pabor. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko at naiintindihan ko nga higit pa sa alam niya. Bago tayo magpatuloy, kung ang mga kwentong tulad nito ay nakakaantig sa inyo, mangyaring mag-subscribe sa Honest Revenge Stories at mag-iwan ng komento kung anong oras na sa inyo habang nanonood. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko kung ano ang nangyari pagkatapos. Tinawagan ako ng tanggapan ng cardiologist noong umagang iyon ng Martes. Resulta ng stress test ko, walang malubhang bagay, may kaunting paninigas ng ugat at presyo ng dugo na dapat subaybayan. Ang uri ng bagay na pinangangasiwaan ng isang 64 taong gulang na lalaki sa pamamagitan ng gamot at mas kaunting asin. Diretsahan si Dr. Cruz. G. Santos, hindi ka sa panganib, pero kailangan mong gawing simple ang buhay mo, bawasan ang stress. Yun ang pinakamahalagang reseta na maibibigay ko sa iyo. Nakaupo ako sa parking lot ng gusali ng doktor ng 20 minuto pagkatapos. Nakapatong ang mga kamay sa manibela, hindi pa handang magmaneho. Gawing simple ang buhay ko. Iyon ang iniisip ko habang pauwi sa bahay ng anak ko sa Tagaytay. Si Rico ang pangalan niya. Siya ay 39 taong gulang. Pinakasalan niya si Christina 4 na taon na ang nakalipas at sa loob ng 8 kalahating buwan pagkatapos ng kasal, bumaba ng humigit kumulang 30 degrees ang lamig ng aming relasyon. Walang dramatikong paglamig, basta unti-unting paglamig. Ang uri na mapapansin mo lang kapag tinitingnan mo ng pabalik. Lumipat ako ron 2 taon na ang nakalipas pagkatapos mamatay ang asawa ko. Cancer sa bituka, 14 na buwan mula sa diagnosis hanggang sa katapusan. Nang matapos yon, nag-iisa akong gumala sa bahay ko sa Pasig ng 6 na buwan na parang bola sa loob ng sapatos. Tumawag si Rico 1 linggo at nag-alok. Tatay, may guest room kami. Huwag kang mag-isa ngayon. Akala ko sincero siya. Iniwan ko ang bahay ko, ipinagbili. Bayad na yun noon at naibenta sa halagang P18 milyon. Inilagay ko ang pera sa bangko, idinagdag sa mayroon na ako at lumipat sa guest room ni Rico at Christina sa Tagaytay na may 2 maleta at 1 kahon ng mga libro. Bawat buwan, binibigyan ko si Rico ng sobre, 130,000 cash. Lagi niyang tinatanggap. Lagi namang nanonood si Christina mula sa pintuan kapag ginagawa niya iyon. Ang hindi alam ng dalawa, ang hindi alam ng kahit sino sa pamilya ko, ay ang nakatago ko sa nakalipas na 6 na taon. 31 taon akong aerospace engineer. Naging maayos ang kita, maingat sa pagtitipid, walang flashy. Pero noong 2009, nang lahat ay nagpapanik, tahimik akong namili. Real estate investment trusts, index funds, ilang individual na tech stocks, nung panahong lubhang mura ang mga ito na nahihiya pang pag-usapan ng mga tao. Hindi ako sugarol. Pasensyoso ako at ang pasensya sa loob ng 15 taon ay naging isang bagay na minsan pa rin hirap akong paniwalaan kapag tinitingnan ko ang mga papeles. 520 milyon, bahagya lang ang araw-araw na galaw. Akala ni Rico ay retiree lang ako sa pensyon at SSS. Iyon ang pinaniwala ko sa kanya, hindi dahil plano ko ito, kundi dahil natutuhan ko sa edad na 60 na binabago ng pera ang pagtrato ng mga tao sa iyo. Gusto kong tratuhin nila ako bilang ama, hindi bilang asset. Nang gabing uwi ako mula sa tanggapan ni Dr. Cruz, inilagay ko ang folder sa bedside table at nakinig sa bahay. Nanonood si Rico ng kung ano sa salas. Nasa kwarto sila ni Christina at nasa telepono.
Naririnig ko ang hugis ng boses niya kahit walang mga salita. Pagkatapos ay narinig ko ang pangalan ko. Hindi sinasadyang papalapit ako sa pinto. Tumigil lang ako sa paglalakad at tumayo sa madilim na hallway at tumalas ang boses niya nang sapat na marinig ko ang mga salita. Nagbabayad siya ng 130,000 kada buwan at akala mo yun ay sapat? Pinapasan natin siya, Rico. Ang groceries, ang kuryente, ang tubig, ang espasyo. Alam mo ba kung ano ang magagawa natin sa kwartong yon? Matagal na akong pasensyoso. Wala akong ginawa kundi maging pasensyoso. Pero ngayon, sa sakit sa puso niya, ano ang kailangan niya ng totoong pag-aalaga? Nagpapatakbo ba tayo ng nursing home dito? May sinabi si Rico na masyadong mahina para marinig ko. Hindi ibinaba ni Christina ang boses. Hindi ako malupit. Realistiko lang ako. Ama mo siya. Humanap ka ng apartment para sa kanya. May magagandang independent living places. Masaya pa siguro siya roon. Amin itong bahay, Rico. Amin. Bumalik ako sa kwarto at naupo sa gilid ng kama nang hindi binuksan ang ilaw. Amin. Amin. Matagal akong nanatiling hindi gumagalaw. Iniisip ko ang 130,000 na ibinibigay ko kay Rico buwan-buwan sa loob ng 2 taon, kabuuang 12 milyon. Tinanggap ng walang seremonya, walang pasasalamat, basta itinabi. Iniisip ko ang mukha ni Christina sa mga hapunan ng pamilya, maganda, kontrolado, ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Iniisip ko ang boses ni Rico noong umagang iyon. Mas malaya ka pa. Parang script na ibinigay sa kanya ni Christina. Binuksan ko ang drawer ng bedside table. Sa loob ay isang maliit na notebook kung saan ko itinatago ang ilang pribadong bagay. Sumulat ako ng 2 salita. Pagkatapos ay isinara ko ito. Hindi ako nakatulog. Nang sumapit ang umaga, nakagawa ako ng 3 desisyon. Aalis ako sa sarili kong panahon at sa sarili kong paraan. At kapag umalis ako, mauunawaan nila nang lubusan kung ano ang kanilang ni-dismiss. Wala na si Rico nang gumising ako. Nagkakape si Christina sa paraang eksakto at walang sigla na nakasanayan niya. Lahat sinusukat, walang sayang, walang init sa kahusayan. Iniabot niya sa akin ang isang mug nang hindi niya ako tinitingnan. Sinabi ni Rico na nag-usap kayo, sabi ko. Tumingin siya sa akin noon, kalmado. Sa tingin namin, mas malusog para sa iyo, sarili mong espasyo. Siyempre, sabi ko, magsisimula na akong maghanap. Halos hindi mahalata ang ginhawa sa mukha niya. Halos. Nagmaneho ako papuntang Ayala Alabang noong umagang yon at naupo sa isang coffee shop kasama ang laptop ko. Binuksan ko ang pribadong banking portal at matagal kong tinitigan ang numero. Hindi ako naghahanap ng karangyaan. Pero kung gagawin kong simple ang buhay ko, tulad ng utos ng doktor, gagawin ko ito sa bahay na parang akin talaga. Binubuo ko ang 6 na properties. Ang tumigil sa akin ay isang single-story house sa tahimik na cul-de-sac. 3 kwarto, malalawak na bintana na nakaharap sa tanawin ng bundok, maliit na pool at kusina na parang talagang pinag-isipan ang pagluluto. Nakalista sa 38.5 milyon. Nakalipat na sa Baguio ang mga may-ari. 3 linggo nang nakaupo ang listing. Tinawagan ko ang numero. Si Ation, si Fletcher, isang ahente, ang sumagot sa 2 ring. Sinabi ko sa kanya ang budget ko na handa akong magbayad ng cash at tinanong kung kailan ko makikita ang bahay. Nagbago ang boses niya sa paraang iyon. Nagbabago ang mga boses kapag naririnig ang salitang cash. Nag-schedule kami ng viewing kinabukasan ng hapon. Nang gabing yon, tinawagan ko ang financial advisor ko, si Aida Lopez, na namamahala sa karamihan ng portfolio ko sa loob ng 11 taon. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng 40 milyong liquid sa loob ng 10 araw. Sabi niya, handa na siya sa loob ng 5. Retirement project? Tanong niya. Bagong simula, sabi ko. Hindi na siya nagtanong. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili ako sa kanya. Ang bahay ay higit pa sa ipinapakita ng mga larawan.
Habang nakatayo sa kusina, tinitingnan ko ang pool at ang tanawin ng bundok sa labas. Iniisip ko ang guest room na tinulugan ko sa loob ng 2 taon. Kung paano ko iningatan ng maayos ang mga gamit ko, hindi masyadong kumukuha ng espasyo. Kung paano ko natutunan na basahin ang mood ni Christina bago magpasya kung kakain ba sa kusina o sa kwarto. Gusto kong mag-alok, sabi ko kay Ate Ben Fletcher. Buong halaga, cash close. Pwede bang lipat sa loob ng 10 araw? Kumurap siya. Pagkatapos ay ngumiti. Sa tingin ko, pwede nating gawin iyon. Bumalik ako sa bahay ni Rico noong gabing iyon na may damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Linaw. Sa mga sumunod na araw, gumalaw ako sa bahay na parang multo. Nasa trabaho si Rico, abala si Christina sa kanyang schedule at ginagawa ko ang sarili kong mga bagay. Pumunta ako sa storage facility at umupa ng unit. Nag-hire ako ng moving company para sa susunod na Sabado. Nakipagkita ako sa isang kaibigan mula sa aking panahon bilang engineer, si Mang Rudy, na naging estate planning attorney pagkatapos mag-law school sa huli. Si Mang Rudy ay 71 taong gulang, matalim at maingat. Kailangan kong i-update ang estate plan ko, sabi ko sa opisina niya na may amoy na kape at lumang carpet. At gusto kong malaman ng anak ko ang isang impormasyon sa panahong pipiliin ko sa pamamagitan mo. Tiningnan ako ni Mang Rudy sa ibabaw ng salamin niya. Ikwento mo sa akin! Inilatag ko ang lahat, ang portfolio statements, ang titulo ng bahay na matatanggap ko sa loob ng 1 linggo, ang mga account, ang mga trust na dati ko nang itinatag, ang buong larawan. Tinanggap ito ni Mang Rudy ng tahimik na paraan ng isang taong nakarinig na ng mga komplikadong sitwasyon at alam na huwag mag-react agad. Kailan mo gustong malaman? Tanong ni Mang Rudy. Pagkatapos kong umalis, sabi ko. Wala na sa bahay, settled na. Tumango si Mang Rudy ng dahan-dahan, naiintindihan. I-schedule ko ang meeting 2 linggo pagkatapos ng lipat mo. Sumulat ako ng isang note bago ako umalis. Iniwan ko ito sa counter ng kusina noong Sabado ng umaga sa tabi ng sobre para sa buwang ito. Sa sobre ay 130,000. Ito na ang huli. Ang note ay ganito. Rico, nakahanap ako ng bagong tirahan at aalis na ako bago tanghali ngayon. Salamat sa pagbukas mo ng tahanan. Huwag ka nang mag-alala sa tatay mo. Nalutas na niya ang sariling sitwasyon. Tatay. Ang huling linya ay mula sa boses ni Christina na malinaw pa rin sa alaala ko. Humanap ka ng paraan para sa kanya. Kailangan niyang lutasin ang sariling sitwasyon. Gusto kong basahin niya ang mga salitang iyon sa sulat kamay ko at maramdaman ang lamig nito. Mahusay ang mga mover. 2 oras at tapos na. Nagmaneho ako sa likod ng truck mula Tagaytay papuntang Ayala Alabang at pinanood silang ilipat ang mga gamit ko sa bahay kung saan bawat kwarto ay pinili ko, sinukat ko at niliwanagan ng hapon na araw mula sa bundok na gusto ko. Nang umalis sila, tumayo ako sa kusina at nagkape. Totoong spasyo sa counter, bintanang may tanawin. Ang kape ko sa mug ko sa kusina ko. Matagal akong tumayo roon nang hindi gumagalaw, pinapansin lang ang katahimikan. Nag-text si Rico ng Patron 17 ng hapon. Natanggap ko ang note mo, tatay. Sana maging maayos ang bagong lugar. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. 14 na salita. Tinitigan ko ito sandali. Pagkatapos ay ibinaba ko ang phone sa counter at sinimulang i-unpack ang mga libro. Tinawagan ni Mang Rudy si Rico ng isang Martes, 2 linggo pagkatapos. Inilarawan ang meeting bilang routine estate planning. Gusto raw ng tatay niya na malaman niya ang ilang asset at financial arrangement. Sinabi sa akin ni Rico pagkatapos, kaya alam ko ang kanyang bersyon ng nangyari. Pumasok siya ng inaasahan ng mga papeles. Kumpirmasyon ng beneficiary, siguro buhay na insurance na hindi niya alam. Naupo siya sa harap ni Mang Rudy na iniabot ang isang dokumento ng walang paunang salita, Investment Portfolio Statement. Ang pangalan ko sa itaas, ang balanse sa malinaw na numero,
Ang unang reaksyon ni Rico, ayon sa kanyang sarili, ay akala niya ay mali. Typo. Sabi niya, hindi tama yan, bilang reflex bago sumunod ang utak. Walang sinabi si Mang Rudy, naghintay lang. Pagkatapos ay ipinakita niya ang titulo ng bahay. Ayala Alabang, cash transaction. Isinara, 11 araw na ang nakalipas. Pagkatapos, ang buong breakdown ng portfolio, ang kasaysayan ng mga account, ang tax returns mula sa mga taon kung kailan nagsimulang tumubo ng malaki ang mga investment. Sabi ni Rico ay naging tahimik na tahimik ang kwarto. Naririnig daw niya ang ventilasyon. Gusto ng tatay mo na mabigyan ka ng buong larawan, sabi ni Mang Rudy. Matagal na niyang pinangangasiwaan ng mag-isa ang mga asset na ito. Ang buwanang kontribusyon niya sa inyong sambahayan ay voluntaryo, hindi kailanman kinakailangan. Nakaupo si Rico sa opisina ni Mang Rudy ng 40 minuto pagkatapos opisyal na matapos ang meeting. Pinayagan siya ni Mang Rudy. Nang tumayo na siya para umalis, nakarating siya sa elevator, pababa sa parking at papasok sa sasakyan bago tinawagan si Christina. Sumagot ito sa unang ring. Sabi niya sa akin, pagkatapos na nagsimula siya ng 3 pangungusap, bago niya na ituloy ng buo ang isa. Sinabi niya sa kanya ang nangyari sa meeting, sinabi ang numero. Tumahimik si Christina sa kabilang linya ng matagal. Pagkatapos ay narinig niyang sabihin nito ng mahina, halos sa sarili, "Oh, Rico!" Hindi pasensya, hindi guilt. Basta ang tunog ng isang taong muling nagkakalkula. May 31 na missed calls ang phone ko sa susunod na 2 araw. Pinanood ko itong dumarami na parang panonood ng ulan sa radar. Sinusubaybayan, hindi nagre-react. Dumating ang mga text na magkakasunod. Rico, tatay, tawagan mo ako. Galing ako sa opisina ni Mang Rudy. Wala akong alam. Kailangan kitang makausap. Christina, Mang Armando, may utang ako sa iyo ng usapan. Pakiusap. Rico ulit, tatay, pasensya na. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko ngayon, pero pasensya na. Binasa ko ang bawat isa, binura ang bawat isa, nagluto ng hapunan, naupo sa patiyo ko at pinanood ang tanawin ng bundok mula ginto hanggang lila habang lumulubog ang araw. Sa 3 araw, nasa hardin ako at binubunot ang lumalagong lantana nang pumasok ng dahan-dahan sa kalye ang isang sasakyang kilala ko. Ang itim na taho ni Rico. Huminto ito sa gilid at sandaling tumigil bago bumukas ang 2 pinto. Nakita nila ako sa pamamagitan ng records ni Mang Rudy. Inasahan ko iyon. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa hardin. Pinabayaan ko silang lumakad sa daanan hanggang sa gate ko. Pinabayaan ko silang tumayo roon at tingnan ang bahay. Ang malinis na linya nito, ang pool na nakikita sa side fence, ang tanaman, ang laki nito. Pinanood ko ang mukha ni Rico habang tinitingnan niya. Inasahan niya ang isang simpleng apartment siguro. Hindi ito, tatay. Iba ang boses niya kaysa dati, parang may nawala. Inilapag ko ang gloves at lumapit sa gate. Hindi ko binuksan. Tiningnan ako ni Christina nang may ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Hindi sigurado, parang hindi nag-load ang dati niyang script. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, sabi ni Rico. Pwede naming tulungan hanapin ang lugar. Binigyan mo ako ng 2 linggo, sabi ko. 4 na araw pa lang ay wala na ako. Natahimik siya. Narinig ko siya, sabi ko. Direktang tinitingnan si Christina. Nang gabing uwi ako mula sa doktor, narinig ko ang buong usapan. Hindi na siya responsibilidad natin. Humanap ka ng paraan. Kailangan niyang lutasin ang sariling sitwasyon. Hindi ako natutulog. Manipis ang pader. Hindi gumuho ang mukha ni Christina. Masyado siyang disiplinado para doon. Pero may nawala rito. Hindi ako nandito para magdramahan, sabi ko. Hindi ako galit sa paraang inaasahan ninyo. Disappointed lang ako sa anak ko. Akala ko pinalaki ko ang isang taong makakahanap ng sariling boses kapag kailangan. Hindi siya nagpoprotesta. Tiningnan ni Rico ang lupa. Ang pera ay hindi nagbabago kung ano ang nangyari. Patuloy ko.
Kung 2,000 lang ang pera ko, pareho pa rin ang ginawa ninyo. Pero ang pera ay may ibig sabihin. Dahil sa loob ng 2 taon ay tinanggap ninyo ang tulong ko habang tinatrato ninyo ako bilang tenant na pansamantala. Hindi namin alam ang simula ni Christina. Alam ninyo na tao ako, sabi ko. Alam ninyo na ama siya ng anak ninyo. Hindi ninyo kailangan ng bank statement para tratuhin ako ng may karaniwang respeto. Tumigil siya. Pwede bang pumasok? Tanong ni Rico. Para lang makipag-usap. Hindi ngayon. Tumango siya. Mas matanda siyang tingnan kaysa 39. Ang pagmamaneho, ang pagtayo sa gate, lahat ay nagpahalata sa kanya. Tatay, sabi niya at nangutol ang boses sa isang pantig. Pasensya na. Matagal ko siyang tiningnan. Iniisip ko ang batang natutulog sa sasakyan at daladala ko papasok ng hindi nagigising. Iniisip ko ang pagtuturo ko sa kanya kung paano magmaneho sa bakanteng parking lot sa 1 linggo ng umaga. Kung gaano ako pasensyoso, kung gaano ako ipinagmamalaki sa kanyang progreso. Iniisip ko ang 14 na salita sa text message. Alam kong pasensya ka, sabi ko, pero ang pasensya ay simula, hindi ang katapusan. Sa ngayon, kailangan kong umuwi. Tumalikod ako at pumasok sa bahay. Hindi ko pinanood silang umalis. Nang gabing yon, tinawagan ko si Mang Rudy. Sinabi kong handa na akong talakayin ng detalyado ang revision sa will. Dati, si Rico lang ang sole beneficiary. Wala akong na-formalize na iba. Siya lang ang anak ko. Mukhang obvious, hindi kailanman urgent. Ngayon ay sinadya ko ang bawat salita. 20% ng estate sa scholarship fund sa pamantasan ko para sa first generation engineering students. Pinangalanan hindi sa akin kundi sa asawa ko. 20% sa land conservancy sa bundok na matagal ko nang sinusuportahan. 15% sa 3 maliliit na cause. Ang natitira at kinumpirma ni Mang Rudy ang matematika ng maraming beses sa trust para sa 2 apo ko. Mga anak ni Rick, si Nico, 8, at si Jessa, 6, walang access hanggang 30 taong gulang. Direktang mana ni Rico, fee 4 milyon mula sa 520 milyon. Kinumpirma ni Mang Rudy na walang ground si Rico para makipaglabas. Alam ko, sabi ni Mang Rudy, gusto ko lang siguraduhin na handa ka sa usapan. Handa na ako sa mas mahihirap na usapan kaysa diyan. 3 linggo ang lumipas. Tumatawag si Rico bawat ilang araw. Sumasagot ako sa 1 sa 4. Pinapanatiling maikli. Nagtatrabaho siya sa isang bagay. Naririnig ko ang boses niya. Pagkatapos ay tumawag si Nico. Siya ay 8 taong gulang. Nakita niya ang number ko sa phone ni Rico at tinawagan ko ang kanyang sarili. Lolo, sabi niya ng diretsyo. Bakit hindi ka na pumupunta? May nagawa ba kaming mali? Hindi ka gumawa ng kahit anong mali, anak, sabi ko. Pangako! Nang matapos ang tawag, matagal akong nakaupo sa desk. Tinawagan ko si Rico. Hindi natin ito gagawin sa telepono, sabi ko. Susunod na Sabado, may lugar sa Tagaytay. I-text ko ang address, ikaw lang, hindi si Christina. Alauna. Sige, tatay. Dumating siya ng maaga. Mukhang hindi siya nakatutulog ng maayos. Nawalan siya ng timbang. Naupo siya sa harapan ko at hindi hinawakan ang menu. Hindi ko ipagtatanggol ang ginawa ko, sabi niya. Gusto ko lang malaman mo na ang narinig mo ng gabing iyon, hindi ko talaga sinang-ayunan. Pero hindi ko rin pinigilan. At pareho lang yon. Alam ko yon. Matagal bago mo nalaman yon. Oo, matagal. Tiningnan ko ang mukha ng anak ko. Hindi siya nagpe-perform. Mas tahimik at tapat kaysa dati. Sinabi ko sa kanya ang aking terms. Therapy. Honest na usapan sa pamilya. Walang contest sa will. Bilang kapalit, ibabalik ko ang relasyon sa mga apo ko. Pumayag siya. Lumuwag ang dibdib ko. Naging maayos ang mga sumunod na buwan. Regular na pumupunta sina Nico at Jessa tuwing Sabado. Nagiging normal na ulit ang usapan. Natutunan ko na ang dignidad ay hindi nagpapanatili sa sarili. Dapat mong desisyonan kung ano ang halaga mo at kumilos ng naaayon. Hindi galit, hindi drama, kundi may linaw.
Iyon ang pinakamahalagang desisyon, ang tahimik na pagpapasya na huwag nang tanggapin ang mga tuntunin na hindi ko naman pinagkasunduan. Ang pera ay hindi talaga ang punto. Ang nasaktan ay ang pagtingin nila sa akin bilang problema na kailangang i-manage, hindi bilang tao. Ngayon ay may bahay akong pinili, may Sabado kasama ang mga apo, may buhay na walang nawawalang dignidad. At iyon ang tanging accounting na talagang mahalaga.